Totoo lang, ayoko tong gawin. So, ayun guys, welcome dito sa AnTV. Maraming salamat sa mga sumusuporta dito sa AnTV. Siyempre, thank you na agad sa mga susuporta pa lang. Welcome kayo dito. At gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal dito sa AnTV. Siyempre guys, hindi lang ako yung sinusuportahan nyo, kundi buong pamilya ko. Kaya nagpapasalamat ako. So, ayun. Bali itong video na to guys, itong video na to ay para kay Matt. So, ayun, gusto ko lang mag-share sa inyo ng maiksing kwento, guys. So, bali itong araw na to, guys, ito yung araw na last day na ni Matt sa akin. Konting oras na lang ay mawawala na si Matt sa akin. So, gusto ko lang i-share kung paano siya napunta sa akin, kung gaano siya nakatulong sa akin. Siyempre, yung mga bagay na pinapangarap natin, kapag hiniling natin kay Lord, ay wala namang imposible. Talagang ibibigay niya, lalo na kapag nakikita niya na gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Baka may mga magtanong kasi guys, baka may mga magtanong sa akin kung bakit mawawala si Matt sa akin. So ganito yon, nung wala pa si Matt sa akin, talagang hinihiling ko siya kay Lord. Palagi kong hinihiling na magkameron ako kasi pangarap ko talaga ng motor na ganito. Siyempre, independent ako nung araw na wala pa ako sa vlogging. So gusto kong i-share kung paano napunta sa akin si Matt. Palagi kong hinihiling na magkaroon ako ng ganito. Baga, nakikita ko sa iba at na-inspired ako. Lagi kong sinasabi na magkakameron din ako niyan, magsisikap ako. Kaya talagang sinikap ko na magkaroon ng trabaho. And then, natanggap ako sa Jollibee, nag-apply ako doon, naging pro ako doon. May kapatid ako na talagang naging mabait sa akin. May mabuting puso na pinahiram niya ako ng motor niya. 6 months, pinahiram niya sa akin yung motor niya. Wala akong choice. Kahit nahihiya ako kasi malayo yung bahay sa Jollibee, hindi ako makakapasok kung wala akong service. Kinapalan ko na yung mukha ko na hiramin yung motor ng kapatid ko ng almost 6 months. Pero sabi ko, habang ginagamit ko yung motor ng kapatid ko, sabi ko, balang araw, hindi na ako manghihiram. Balang araw, makakabili din ako nito. Kahit wala pa akong lakas ng loob kasi parang ang hirap. Nasan ko rin kasi guys yung manghiram ako ng sasakyan. Ang dami kong naririnig. Kasama na dun yung masasakit na salita, hindi mo magugustuhan. Pinagpapasalamat ko dahil ibinigay ni Lord sa akin si Matt. Hindi ako nagtagal sa Jollibee. Nakapaglabas ako sa tulong ng mga katrabaho ko, ng mga managers sa Jollibee. Kaya nagpapasalamat ako. Siyempre guys, may trabaho ako noon. Kampante ako na mababayaran ko si Matt within 3 years na matatapos ko siya. Monthly, mababayaran ko siya. Pero dumating sa point guys na hindi ko ina-expect. Dumating sa point na kapag resign ako sa trabaho na yon, kahit ayokong mag-resign, pero gusto ng pamilya ko. Kasi yun yung makakabuti sa akin guys na mag-resign ako. Nagkaroon kasi ng malalim na dahilan para mag-resign ako. Naisip ko paano na yung pang-araw-araw ko. Pero pinag-pray ko kay Lord na siya na ang bahala. Tapos naisip ko sila papa dito sa farm kung saan ako nagbablog. Kung napapanood nyo, may part na iniisip ko na baka hindi ito totoo, yung pagbablog na to. Baka mapasubo lang ako, baka nag-aaksaya lang ako ng oras. Totoo, mahirap tong vlogging na to. Mahirap, lalo na kapag nag-uumpisa pa lang, wala kang alam. Pero sumubok ako guys. So yun, hindi nagtagal. Na-appreciate ko naman yung pagsuporta nyo. Nakikita ko naman yung improvement ng page natin. Yung about kay Matt, pre nung nag-resign na ako, syempre guys, wala na akong sinasahod monthly. So yun, inisip ko paano na. Pero alam nyo naman, nakikita nyo sa vlog na may pinaalaga akong mga kambing kay Papa. Habang tumatagal, dumadami sila. Kasi si Matt, kailangan niyang bayaran monthly. Na unti-unti yung alagang kambing ay benta para may pambayad kay Matt. Hindi naman siya monthly nanganganak. Ayoko rin namang masagad ako. Kaya sabi ko, si Matt, papaubaya ko na sa iba. Totoo lang, ayoko tong gawin. Kung gaano nakatulong si Matt sa akin. Pero wala namang imposible kay Lord. Walang imposible kay Lord. Alam ko, papalitan niyo si Matt ng mas better, mas maganda, mas malaki. So, ayun, pinagkakatiwala ko to lahat kay Lord. Itong desisyon na to, na ipaubaya na muna si Matt. Kasi guys, para sa akin kasi guys, kung itutuloy ko si Matt bayaran ng 2 years pa, wala naman akong trabaho guys. Nakafocus ako sa vlogging namin nila Papa. Tsaka hindi na, kung magtatrabaho man ako guys, kumbaga hindi na fit sa akin yung trabaho. Dahil may pinagdadaanan tayo sa health natin na kailangan makasurvive muna tayo doon. Na kailangan ma-reach out muna natin yon. Pinagpapasalamat ko naman kay Lord dahil natutunan ko tong vlogging na to. Nag-enjoy naman ako, masaya ako. Kahit paano ay naiiwasan ko na yung pag-atake, yung sakit na siyang naging dahilan kung ba't ako nag-resign sa dati kong trabaho. Kaya ngayon ay hindi ko na nababayaran si Matt, hindi na kaya. Kaya ibibigay ko na, ipapahubaya ko na si Matt. Pero yung love ko kay Matt nandoon pa rin. Kasi si Matt, pinangarap ko si Matt. Kilalanin niyo na siyang Matt. Matt ang pinangalan ko sa kanya kasi Matt ang kulay niya.
Yan yung pangarap kong kulay. Kaya ayun, sobrang mahal na mahal ko to kasi siya yung laging kasama ko sa lahat ng lakad ko, sa vlogging, siya yung nakakatulong sa akin. Wala akong choice ngayon, kundi paubayan na si Matt, kahit ayoko pa. Kasi hindi na kaya. Kung pipilitin ko guys na bayaran si Matt monthly, iniisip ko yung pera na yun, itulong ko na lang kila Papa at unahin yung mas mahahalaga. So, ayun, hindi pa naman kasi tayo dito monetize sa Facebook at marami pa tayong pagdadaanan. Marami pa tayong pagdadaanan na pagsubok na kailangan natin kayanin. So, ayun, ayoko rin naman malagay sa mahirap na sitwasyon, na sobrang hirap na sitwasyon na, ayun, na mabaon ako dito kay Matt. Wala lang guys, ang hirap lang makawalan yung bagay na naipundar mo na sobrang napamahal ka na. Lalo na kung nakakatulong sa'yo. Kaya ang hirap-hirap. So, mga oras na lang yung hinihintay ko. Mawawala na si Matt sa akin. So, yun. Ito lahat-lahat ng plano ko na to, pinagkakatiwala ko kay Lord. Bahala na si Lord. At gagawin ko tong inspirasyon, lalo na dito sa vlogging. Gagawin ko tong inspirasyon na mas pagbubutihin ko pa sa vlogging para kay Matt. Na sana mabawi ko pa rin siya. Na sana mapalitan ko siya. Na sana dumating sa point na meron ulit akong gamitin. Siyempre, pinangarap kong magkaroon nito. Ayoko kasi dumating sa point, guys, na kumuha ako ng motor, tapos makakarinig ako na hindi naman pala kayang bayaran. Guys, kinuha ko talaga si Matt para may service ako nung nasa trabaho ako. Kaso nga lang hindi ko ina-expect na magre-resign ako dahil nagkaroon nga ako ng sakit. So, dito na tayo sa vlogging. Kailangan natin mag-focus. Kailangan natin bigyan ng time kasi hindi rin madali. Yun yung kwento ni Matt. Sobrang mahal ko. Nalulungkot ako guys. Pasensya na kayo, nalulungkot ako kasi kahit yung mga ate ko, alam nila kung gaano kamahal tong motor na to. Kahit yung kapatid kong lalaki na si Daniel, si Tiso, yung bunso, nalulungkot siya para dito. Kasi alam niya kung gaano ko ito kamahal. Yan, alam nila kung gaano nakakatulong sa akin to. Pero alam naman nila na hindi ako nagdedesisyon ng basta-basta lang. At ayun, pinagkakatiwala ko kay Lord lahat to. Maraming salamat guys sa suporta nyo. Sobra ko kayo na-appreciate dahil alam ko na sa pagsuporta nyo guys, alam ko darating din tayo na mababawi natin si Matt at makapalitan natin si Matt. Sa ngayon, kailangan muna natin ipahubaya si Matt. Kaya, ayun, tuloy lang guys, kahit mahirap, kahit nahihirapan na tayo. Tuloy lang natin tong vlogging na to. Para hindi lang si Matt yung mabawi natin. Hindi naman natin kailangan ipilit guys eh. Kapag hindi na natin kaya, pahinga na tayo. Darating din yung araw na para sa atin, na magkakameron tayo ng mga bagay na hinihiling natin. Basta sikapan lang natin, magtiyaga tayo. Samayan natin ng prayer at tiwala kay Lord, tiwala sa sarili, na kakayanin din natin lahat. Para saan pa at magkakaroon din ng bunga lahat ng ginagawa natin na pagsisikap. Kaya yun guys, maraming salamat sa suporta nyo. Alam ko na isa kayo sa magiging daan ng pag-usad namin nila Papa. Isa kayo sa magiging daan para matupad yung mga pangarap ko at mga pangarap namin nila Papa. Kaya guys, nagpapasalamat na ako agad sa inyo. Sobra ako nagpapasalamat. Kayanin nyo rin lahat ng pagsubok na dumadaan sa buhay nyo. At sa mga nag-iiwan ng komento sa mga videos ko na ginagawa, maraming salamat po. Pagpalain din kayo. At salamat sa lahat dahil kayo ang nagsisilbing lakas ko din, bukod kila Papa at sa mga taong nagiging inspirasyon ko. Salamat sa inyo dahil kayo ang dahilan kung bakit nagiging matatag din ako. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo lagi.